Hindi ko alam eh. Pero gusto mo. Oo, gusto ko. Gusto ko naman. Pero may nag-iba. Kasi senior na ako, 50 na rin siya. So, ang bilis ng buhay, diba? Yung iba nga mga kasabay namin, patay na eh, diba? Pero kung hindi ko yung gagawa ng gano'n, sa tingin mo ba pagkakaayos mo? Siguro kailangan namin ng broker. Yun nga, parang Baka siguro somebody close to both of us. Maybe Tita June. Kasi I'm with Tita June Rufino since 2002 pa eh. So I've been with her for what, 20 years na. So na-witness ni Tita June yung buhay ko eh. From my first, my second, hanggang ngayon eh. And may sama ka pa ng loob kay Marge? O sa tingin mo siya may sama? hindi, wala naman. Noon siguro, siyempre may pain eh, di ba? Sometimes yung pain natatakpan ng anger, and then minsan babalik yung pain, papalit-palit siya. Eh, pero pag nagkakaedad ka, nawawala siya. Nagsisettle down siya, di ba? Friends, katatapos lang na Father's Day. Yeah. May mga ilang kasing basher, syempre, na ginajudge si Marjorie sa way ng pagpapalaki niya sa mga anak na ang feeling ng iba, kaya hindi malayo yung loob sa inyo ng mga anak mo is because of the upbringing of Marjorie sa mga anak. I cannot comment on that kasi yung mga bashers naman, hindi naman nila alam ang tunay na nangyayari sa loob ng bahay. Ang nakikita lang nila yung panlabas, kaya mas madaling magbigay ng opinion kapag nag-observer ka lang eh. Iba talagang ikaw yung nasa loob ng bahay kung ano yung nangyayari. So, pwede silang mag-assume pero hindi nila pwedeng patunayan. Pero ikaw personally, Ikaw, naniniwala ka ba? I cannot comment on that kasi hindi ko alam. At saka wala akong patunay. Makakarinig ka lang kwento, hindi mo naman alam kung may basihan ang kwento. So, I rather not talk about it kasi you cannot prove it and mahirap mag-judge. Pero hindi There was a time ba, there was a time ba na kinonfirm sa kanya to? Let's say may narinig ka, tapos kinonfirm mo siya. Hindi kami nagkaroon ng communication. Kasi kahit maliit pa yung mga bata, ang communication namin directly with Julia na eh. Sometimes, if I want to talk to Claudia, kasi siya yung pinakamatanda, or through Leon, through Julia, siya yung siya yung way ko eh, dati. Si Julia, siya yung way ko. Okay lang kung hindi sasabihin. Pero diba there was a time parang gusto pa ng Junior yung anong update? Wala, hindi ko alam ang nangyari doon. Hindi ko alam. Totoo, honest to God. 2014 pa yan eh, mga 10 years ago. Hindi ko alam kung ano naging decision ng judge, pero I think nung nagreklamo at kumontra ako when I was interviewed by Start Talk, di ba? I have the one-on-one interview with the late Ricky Lo, di ba? That was the first and last time that I talk about it. Kaya ako naman pinaglaban nun kasi yung mga bata nun was underage, di ba? Pero nung dumating na adult na sila, ako talaga, sinabi ko sa judge na wini-withdraw ko na yung pagtutol ko kasi they are on the right age, nasa tamang edad, pwede na sila mag-decide kung ano yung family name na gusto nilang gamitin. So after that, hanggang ngayon, as we talk, hindi ko alam kung ang ginagamit nila sa mga official documents, hindi ko alam kung Mark Barreto or Valdivia yung ginagamit. Pero whether Barreto or Valdivia yung ginagamit nila, it's fine. Happy na ako na alam nila na anak ko sila. At alam ng Diyos na anak ko sila. Okay na yun. Hindi ka pinatawag ng court. Hindi ka pinatawag ng court. Hindi. Actually, yung discovery ko na nagpapalit na ng apelido was an accident.
Kasi noong 2014, I can remember, consultant ako ni Herbert sa office. So I visited Herbert. When I went down, yung kaklase ko nung college, kaklase ko sa political science sa UST, nakita kami sa baba. Pagkita ko, sabi ko, Judge. Balita ako. Sabi niya, Denny, sabi ko, Judge. Sabi ko, balita ako, Judge ka na rito sa Quezon City. Sabi niya, oo. Alam mo ba? Sabi niya. Sabi ko, hindi. Doon sa tabing korte ko. Nag-file, ganyan-ganyan. So sabi ko, nagpunta ako, dumiretso ako. Doon ko tinanong doon sa secretary ng judge na may ganun pala. So after that, kumuha akong lawyer pa rin. Hindi mo na-discover. Tapos walang contention. Mas mabilis yun. Mas bibili. Saka walang issue sana. Nagka-issue lang dahil nagsalita ako noong 2014 lang. So ngayon wala ka na, okay na sa'yo. Okay lang, oo. Kasi tanda, kahit ipaglaban mo, wala ka ng panalo dahil si Julia is already 27. Si Claudia is already 25. Leon is already 21. So kahit na ano pinito gamitin nila, oo. They can decide Decide na. na. Oo. Tsaka parehong ano na yan eh, may sarili-sarili ng trabaho. So intentional. Oh, that's painful, tatay ako, tatay ka eh. So intentional, hindi mo siya inalam kung anong naging Yes, hindi ko na inalam. Pero Dennis, Nagtanggol ka ni Ay, hindi ko alam. sa nakikita mo estado ngayon ng mga anak, masasabi pa na okay naman yung naging pagpapanak sa kanila? Oo, alam mo, mahirap maging single mom, lalo na pag ganun karami anak mo, 4 yun eh. Daniela, di ba? Si Daniela, kinonsider ko ng anak yan, maliit pa yan. Maliit pa, di ba? Maliit pa yan. Alam mo yan, yun. Maliit pa yun. Sa akin yun. Tsaka nung elementary yun, hanggang grade 7, Valdivia gamit nun. Yeah, alam ko yan. Alam nila Rufa yan. Alam nila yan. Ano yun? Valdivia. By law yun? No. Kasi pag gusto ng nanay gamitin yun, pwede. So pinagamit ko yung ipilito nung elementary. Pero nung I think nung pag-graduate niya ng grade 7, nagpalit na uli siya to Barreto. So never niya talagang ginamit yung kapilita ni Kier? Hindi. Hindi. Pero ano, tingin ni Kier, okay kayo? Oo, nakita kami. I posted one of our picture together after mga 22 years, more. Nakita kami sa golf course. Kasi ako nag-host nung farewell party ni Gary Lee. And Kier was playing. So nung magkita kami, wala. Actually, niyakap ko siya. Hindi ba sumama yung loob ni Kier na hindi pinagamit yung kapilita niya in sense yung second diba? Hindi naman. Because I think Kier Gaspi is also a good man. Ikaw ni Danny ngayon, kumusta na kayo? Well, because dati, siguro mga 2019, kami yung may constant communication dati ni Danny kahit na hindi ko nakakausap yung tatlo. Tapos suddenly, siguro mga 2 or 3 years ago, parang wala na rin kami communication. Pero every time na nagpo-post siya ng mga picture, nag-heart ako, kanyari, nag-happy birthday ako, tapos may mga several times na nag-message ako na hope to meet yung apo ko, si Millie, sabi ko. Kasi hindi ko pa nami-meet. So may communication kayo? Ngayon wala. I think since pandemic. Since 2019. Ano nangyari, Dennis? May kasuhan ka ba? Wala naman, basta suddenly lang nag-stop niya yung communication namin. So, hindi na ako nag-imbestiga, hindi na rin ako nagtanong. Tinanggap ko na lang din na ganun siguro. At hindi ka na rin ang gusto sa kanya? Hindi, pagka nagpo-post sa IG, sometimes pag meron siyang pinost, nag-heart ako or nagsasabi ako na kamusta na anak, I miss you, hope to see you soon, hope to meet Millie soon. Mga ganun lang, mga simple messages. May response? Usually, parang wala. Anong feeling mo? Feeling natin, pag
Pero yung mga anak ko, obviously, kaya social media, kaya personal. Kasi you don't stop there. Yes. Tuloy-tuloy ka lang. You need to reach out. You need to reach out. Even though you don't get any response. Wala namang mawawala sa pagkatao. Wala namang mawawala sa pagkalalaki ko, kaya okay lang. Hindi na kumiyak sa